So bago ang lahat, saan kaya makakabili ng payong na may kasama sa sasakyan? Ang ESPN naglabas ng botohan kung sinong player ang magpapatrade sa kasagsagan ng season. At ang number 1 doon, si Zion, kung kailan pa may bago silang executive, si Joe Dumars. Hindi pa nakakabuo ng isang season si Zion, kasama din sa botohan na yon na expected na magpapatrade sina LeBron at si Giannis. Hindi ganun kadaling i-trade si Zion dahil sa injury at sa contract niya. Kahit pa non-guaranteed ang kontrata ni Zion, tatapatan pa rin ng mga teams yung contract niya sa Pelicans at mabibilang pa rin yon sa tax apron. Ang pinaka best way ni Zion kung gusto niyang umalis ng Pelicans ay i-buy out or kaya i-waive siya na walang kapalit. Ang Sacramento naman, ipinul out na ang balak na i-trade si Malik Monk para makagawa ng roster spot para dito kay Russell Westbrook. Gagawa na lang sila ng ibang paraan para ma-assign si Westbrook. Hindi naman kasi problema sa Sacramento ang kontrata. Minimum lang ang maibibigay kay Westbrook. Meron pa silang 7 million sa first tax apron. Nasa 15 players na nga lang sila sa main roster. Kailangan nilang magbitaw ng isang player para kay Westbrook. Ang pinamimilian ng Sacramento, si Devin Carter at si Keon Ellis. Sila yung mga player na balak i-trade ngayon para ma-assign si Russell Westbrook. Si Malik Monk naman kaya nasama sa trade rumors na gusto siyang i-trade dahil lang din sa 18 million to 21 million sa loob ng 3 taon na siya yung player na ika-4 na may malaking kontrata sa Sacramento. Na dati hindi naman problema yon ng Sacramento Kings, after lang yon ng trade ni Lavin na may pinakamalaking kontrata sa lineup at pwede pa kasing i-sign sa contract si Keegan Murray. Hindi lang si Westbrook ang gagawa ng roster spot para ma-assign, kundi si Keegan Murray din na pwede makakuha ng kontrata na halos katulad ng kay Malik Monk. Dapat nung July pa nakakuha ng contract si Murray. Align kasi sa 190 sa 4 na taon at 246 sa 5 taon. Masyado malaki yon para sa isang player na nag-a-average ng 13 points, 5 rebounds, 1 assist, 45 and 37%. Kapag nabigyan ng gano'ng kontrata si Keegan Murray, baka lalong umalis yung isang player pa nila. Dahil nga pinakawala ng Sacramento si De'Aaron Fox dahil ayaw nilang magbigay ng max contract. Ang isa pang sitwasyon doon ay trade si Keegan Murray or talagang mamili sila sa pagitan nilang dalawa ni Malik Monk. Bukod pa sa binoto na si Zion na magpapatrade sa kasagsagan ng season, ang isa pang possible na magpatrade doon si Domantas Sabonis. Kapag di umano hindi nagkaroon ng malinaw na direksyon ang Sacramento, magre-request ng trade itong si Sabonis. Isa kasi sa ginawa ng Kings, imbes na kumuha ng point guard, after nga ng departure ni De'Aaron Fox, kinuha si Lavin. Nagpo-point guard naman pero mas compatible sa shooting guard. Malaking risk din ang binigay ng Sacramento dito kay Sabonis dati. After kasi niyang matrade papuntang Kings, imbes na 3 taon na makuha niyang kontrata, nakapirma agad siya ng 4 na taon na max contract kahit isang season pa lang siya naglalaro. So hindi naman sila lugi dito kay Sabonis na ipasok naman nila sa playoffs. Marami mga teams ngayon na nag-i-inquire kay Sabonis regarding sa trade. Ang isa sa mga team na nakaantabay kay Sabonis ay Bulls. Na possible trade package para kay Vucevic na mas mababa ang kontrata at dati naman kasama talaga sa trade dito sa Sacramento. Sa ngayon, okay rin naman ang lineup ng Sacramento sa starting unit. May Schroeder, Lavin, DeMar DeRozan, Keegan Murray at Sabonis. Meron pang 6-man na Malik Monk. Laging malakas in papers yung Sacramento mula nang dumating si Sabonis sa Kings. Kaso nga lang, lagi silang malas kapag gagawa ng transaction. Ilang taon nang malakas yung lineup ng Sacramento, lalo na ngayon may Lavin, may DeRozan, may Domantas Sabonis pa. Ang hindi okay, katulad ng rason ni Sabonis, hindi alam kung saang direksyon papunta yung Sacramento Kings dahil sa nagiging transaction nila. Pinapakawalan yung mga player or key player nila tapos maghahanap ng kapalit na katulad lang din ng player na pinakawalan or tinrade nila. Kaya kapag sa kasagsagan ng season, ang Sacramento ang isa sa mga team na possible mag-fire sale pagdating ng trade deadline. Hindi naman bad decision na kunin si Russell Westbrook ng Sacramento. Kung sino lang ang i-decide alisin ng Sacramento para ma-assign siya. Nagkaroon ng option kay Malik Monk para kay Westbrook. Doon pa lang bad decision na yung ginawa ng Sacramento na binigyan nila ng interest na alisin itong si Malik Monk. Key players nila yun. Baka mag-iba pa ang reaction niyan kapag season.
Hindi na rin ganun karami ang option ngayon ni Russell Westbrook. Pili na lang. At pili lang din ang gustong puntahan ni Russell Westbrook ngayon.